Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 36 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, si Kaim, na labis nang nababalot ng matinding inggit at pagkadismaya. Hinarap si Leon sa isang emosyonal na tagpo. Inakusahan niya si Leon ng pagtataksil sa tiwala niya at sa pagiging kakampi ni Noel na kinamumuhian ni Kaim. Habang lumuluha, isinambulat ni Kaim ang lahat ng sama ng loob at bigla ang niyakap si Leon, ngunit pagkatapos ay biglang hinugot ang kanyang punyal at sinugatan ito. Ang pag-atake, bagaman hindi nakamamatay, ay maingat na pinlano. Ginamit ni Kaim ang isang patalim na may lasong pampamanhid upang hindi makagalaw si Leon. Lubos na nabigla sina Ophelia at Black Love, agad silang tumakbo upang tulungan si Leon. Habang naghahanap ng pampagaling na potion, kalmado pa rin na sinabi ni Kaim na hindi delikado ang buhay ni Leon, ngunit tiyak na hindi ito makakagalaw sa ngayon dahil sa laso ng paralisismo. Ibinunyag ni Kaim ang lalim ng kanyang hinanakit. Habang patuloy na lumuluha, inamin niya ang matagal na niyang pagkainggit sa talento at mga tagumpay ni Leon. Bagamat hinangaan niya si Leon bilang isang kakampi at itinuring bilang nakababatang kapatid, ang walang tigil na pagkukumpara sa kanilang dalawa at ang palaging pagkakait sa kanyang mga pagsisikap ay labis na nakapagpahirap sa kanya. Sa mga flashback, makikita ang mga hamon na pinagdaanan ni Kaim. Sa kanilang panahon ng pagsasanay, pinuri ng isang instruktor ang galing ni Leon habang tila minamaliit ang pagsusumikap ni Kaim. Sinasabing si Leon ay nagpipigil lamang sa isang ehersisyo upang hindi siya malamangan. Kalaunan, kahit sa mga tagumpay ni Kaim tulad ng pagkakapatay niya sa Ayatar, mas inuna ng mga reporter ang mga nagawa ni Leon na tila binabaliwala ang pagsisikap ni Kaim. Ang mga sandaling ito ng pagmamaliit at hindi pagpapahalaga ay unti-unting naipon hanggang sa tuluyan itong sumabog. Habang nakahandusay at hindi makagalaw, iniisip ni Leon ang mga sinabi ni Kaim na may halong pagkagulat at pagsisisi. Napagtanto niya, marahil huli na hindi niya kailanman tunay na nauunawaan ang sakit na dinadala ni Kaim o ang bigat ng palaging pagkukumpara sa kanilang dalawa. Habang nagmumuni-muni si Leon sa kanyang pagkukulang bilang leader at kaibigan, biglang lumala ang sitwasyon nang dumating ang kanilang kaaway na Dantalion, isang nakakatakot at baliw na nilalang. Lubos na nagulat ang SK Wawing Knights, lalo na't aktibo pa dapat ang barrier na nagtatago sa kanila. Agad nilang natuklasan ang dahilan. Si Noel Stollen, ang lalaking pinagkatiwalaan ni Leon, ay biglang lumitaw. Gayunpaman, laking gulat ng lahat nang magpakita ng panunuya si Noel sa SK Wawing Knights, pasimpleng nagpapasalamat sa kanila sa pagbukas ng daan para sa kanya. Pagkatapos, hinarap niya si Dantalion. Hawak ang kanyang dalawang baril, tahasang idineklara ni Noel na papatayin niya ang halimaw at gagamitin ang bawat bahagi ng katawan nito, mula sa balat hanggang sa dugo. Tinutuyan niya ang nilalang habang naghahanda para sa laban. Sa halip na matakot, tumawa si Dantalion at nangakong siya ang papatay kay Noel. Ngunit hindi na tinag si Noel, buong tapang niyang sinugod ang kalaban, nagsimula ng isang matinding labanan. Lalo pang tumaas ang tensyon nang biglang sumulpot si Koga, isa pang kakampi. At naglunsad ng sorpresa mula sa itaas, tinarget ang ulo ni Dantalion para sa isang mapanirang atake. Sa gitna ng kaguluhan, pilit na nilalabanan ng grupo ni Leon ang emosyonal na epekto ng pagtataksil ni Kaim, ang pagkakaparalisa ni Leon, at ang nakakagulat na pagbabalik ni Noel. Ang labanan ay nagiging isang mabigat na pagsubok kung saan nakasalalay ang kanilang damdamin, katapatan, at kaligtasan, at dito nagtatapos ang chapter 36 ng The Most Notorious Talker. Gusto nyo ba ng chapter 37? Comment down below at baka na ang susunod na ma-feature. Maraming salamat.